Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Dito po ang inyong daily messages for August 31st, no? At general reading po ito ha, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung bago din po kayo rito, Cancer, maraming salamat sa inyong pagbisita at welcome na welcome po kayo rito. Unang mensahe po ninyo, being with nature will give you the answers. Ayan, so iniimbitahan kayo dito to spend time with nature kasi maaaring merong mga dinadasal kayong kasagutan doon sa mga tanong ninyo na hindi ninyo nahahanapan ng sagot. And ito yun, yung parang you may need to connect with the nature spirits dito so that makita ninyo ang kasagutan doon sa mga hinihingi ninyong kalinawan, no, sa spirit realm. Ayan, so being with nature will give you the answers. And when the feather floats down from above, an angel is showering you with love. Ayan, so take note of those feathers, no, na maaring ma-encounter ninyo. Alam mo yun, yung makita nyo na lang na bumabagsak sa inyong harapan or sa paligid ninyo. And ibig sabihin niya na, no, yung guardian angel ninyo is showering you with love. So, napakaganda, no? What else for Cancer? We have 7 of Raphael. Ayan. So, it's time to make a decision right now regarding something, Cancer, no? Kailangan ninyo siguro ng magkaroon kayo ng enlightenment and maybe, you know, yung enlightenment na yan magagaling dito sa nature spirits, no? Kaya napakahalaga na make time, no, to spend time outdoors. Kung safe naman kayong gawin yan, go for it, no? Dahil maaring may mga kasagutan kayo na makukuha dyan sa nature spirits. Kasi maaring you're asking for guidance talaga, no? On what you are going to do next, no? Inimbitahan din kayo dito na maging malinaw kayo sa kung ano talaga ang gusto ninyo, ano talaga yung goal ninyo, nang sa gayon, malaman ninyo, makapag-diskarte kayo ng kung ano ang course of action na gagawin ninyo para ma-achieve ninyo kung ano man yung goal ninyo, 'di ba? Kaya maaring may kaguluhan sa isip ninyo, maaring nalilito kayo, maaring naguguluhan kayo sa ngayon. Kaya you may need to purify yourself, no? You may need to detoxify yourself ngayon. Nang sa gayon, makapag-relax kayo from head to toe at makapag-isip-isip kayo, malinawan ang inyong isipan at matanggal na ninyo kung ano man yung mas nagpapagulo ng isipan ninyo. And those are the things na sigurado kung hindi naman ninyo kailangan. Kaya naguguluhan kayo dahil mas madami kayong naiisip na unnecessary, no? Kaya you may need to reflect, you may need to put yourself into stillness. Nang sa gayon, mai-relax muna ninyo ang isip ninyo at ang inyong pangangatawan. Nang sa gayon, you can also dissect, no, the thoughts and feelings na meron kayo. And para maalis ninyo sa sarili na ninyo kung ano man yung hindi na ninyo kailangan talaga, no? Para magkaroon ng kalinawan ng inyong isipan. Oh, speaking of that, peace, we have Archangel Azrael. Ayan. So, you may need to release anything and everything that doesn't serve your highest good anymore. Lalong-lalo na siguro yung mga influence pa, no, ng mga nakaraan ninyo, no? Nakaraang relationships or mga nakaraang experiences ninyo na maaaring meron pang tira-tira, may mga remnants pa ng mga sama ng loob or kung ano man, guilt or kung ano mang regret, something like that, no, sa isip ninyo. At yun ang nakakapagpasikip pa ng inyong dibdib at nakakapagpagulo pa ng inyong isipan. So now, in order for you to find the element of peace and serenity sa buhay ninyo, let go
of your past. Let go of anything and everything and anyone that doesn't serve your highest good anymore. Cancer, dahil hindi mo na yung kailangan, no? Let go and let God. Yun ang sinasabi ng card na to. Para nang sa gayon ay makapag-isip kayo ng maayos. Nang sa gayon ay kumbaga, i-offer mo na lang yan sa Panginoon. I-offer mo na lang yan sa iyong spirit team na sitwasyon ninyo. Kung talaga namang naguguluhan kayo of what you need to do right now. Okay? But napakahalaga din na gawin ninyo kung ano ang parte din ninyo sa equation na to, na kailangan din ninyo na linisin ang isip at ang puso ninyo. Because kung ano man yung mga clutter na nandyan pa, yung mga bagahe pa, emotional baggages pa ninyo from the past, nako, siguradong hindi na yan makakatulong sa inyo sa ngayon. Dahil, di ba, hindi mo na kailangan mabuhay pa or ma-impluensyahan pa ng kung ano ang tapos na, kung ano ang nakaraan. Di ba? Kasi parang babalik at babalik ka lang sa kung ano ang tapos na. Diba? Wala na tayong magagawa dyan because it's done, it's over. So let's just carry yung mga lessons learned ninyo from the past, carry it now sa present ninyo para mas ma-motivate kayong pagandahin ang inyong sitwasyon sa ngayon rather than balik-balikan ang kung ano ang nangyari at malulungkot pa kayo, no? Cancer? So, we have 9 of Raphael. Ayan. So, this is a wish fulfillment energy, Cancer. So, this is really beautiful. Maaring may mga wishes kayo or wish that might come to fruition sa ngayon. So, this is really beautiful, no? Your dreams are becoming reality ngayon. Kaya hindi lang ito, napaganda kasi hindi lang ito isang pangarap, no? But maaring ilan sa mga pinapangarap ninyo ang maaring mag-come to fruition sa ngayon. Kaya magiging napakasaya ng lahat, no? Napakasaya ng lahat. So, maybe, kung ano man ang wish na to, that is coming to fruition around this time. It's because, may kayo, malilinis ng kalooban ninyo at isipan ninyo from those baggages. Diba? So, you are making room sa sarili ninyo, kaya naman may papasok na bagong experience, and that is the wish that you are, pinapangarap ninyo for so long. So, good luck. And Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 31st. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo rito. At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Paano mensahe ni Scorpio, I love will get you through. Ayan, yung love, no? Yung pagmamahal ninyo, pag-ibig ninyo, yun ang tutulong sa inyo para malampasan ninyo kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyo sa ngayon. Parang yun magiging fuel ninyo in order for you to get through whatever you are going through sa ngayon. Your dream is a message from your loved ones. Ayan, so may mga panaginip kayo dito is Scorpio siguro, no? At yung mga panaginip ninyo na yan, that is a message from your loved ones. So make sure, no, na kapag nananaginip kayo, make sure na kung ano man ang mga elements na naaalala pa ninyo sa pagising ninyo, write them down, no? Scorpio, write them down at siguraduhin ninyo na yan ay madidecode ninyo because that is the message from your loved ones. Mga importanteng gabayan para sa inyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Scorpio. We have Page of Gabriel. Ayan. So, you are ready for any challenge sa ngayon. Parang you are highly driven ngayon and very excited kayo for new challenges sa buhay ninyo. Kasi kayo ngayon, yung parang
handang-handa kayo sa kahit anuman, no? Maaring you are very excited about different things dito, kaya you are going to be very passionate about that, kung ano man yan, mga pangarap man ninyo. Maaring may mga opportunities na lalapit sa inyo dito para sa bagong trabaho, or bagong career, or bagong negosyo, no? Or bago ninyong pagkakaabalahan, Scorpio, and excited kayo para dyan, no? Maaring na-bore na kayo for so long, at ngayon na merong opportunity na lalapit sa inyo, talagang parang you can't wait to start, no? Yung parang ganon ang ganap. Very, mataas ang excitement ninyo, excitement level ninyo, no? To take on a new challenge sa buhay sa ngayon. We have Queen of Ariel. Napakagandang mensahe nito, because this is about wealth, no? This is about wealth. This is about generosity, no? Generosity of your love, and generosity of opportunities din dito, about financial opportunities, kasi maaaring kayo ay isang napaka-successful na in terms of money, career, and finances, Scorpio. And you are very generous of your resources. You're very generous of what you have, no? Ideas man yan, opportunities man yan, pera man yan, you are very generous. At maaari din naman na kayo naman yung naghihintay, no, na matulungan din ng iba, no? So maaaring ganun din ang sitwasyon ng iba dito. So this is a very nurturing energy din at the same time, Scorpio. Kaya it feels like to me na yung focus ninyo sa ngayon is to nurture yourself, to cultivate anything, no, na gusto ninyong mas mapaganda pa, no? Yung mga ganon. Because gusto ninyo dito ng laging maayos, laging maganda ang mga bagay-bagay sa paligid ninyo, yung sarili ninyo, yung ganon. Gusto ninyo na lagi kayong presentable, yung ganon ba? Maganda, masaya, kasi yun yung pag-aayos ninyo sa sarili ninyo, that what makes you happy as well, no? Yung parang kung maayos ang itsura ninyo, maayos yung pagdadala ninyo sa inyong sarili, parang mas tumataas ang vibration ninyo at nagiging masaya kayo about kung ano man ang mga nakikita ninyo. It influences talaga your state of mind, no? Kapag maayos ang itsura ninyo at yung nagpapaganda, yung ganon, nagpapagwapo, no? Parang mas inspired kayo na magtrabaho, inspired kayo na gawin ng mga bagay, no, na normal ninyong ginagawa on a daily basis. Kaya you are focused on nurturing yourself dito, no, and the people around you. Yun ang akin napipick up dito, yung pag-aalaga ninyo sa sarili ninyo and sa ibang tao. Yun ang laging top priority ng iba sa inyo dito, Scorpio, which is really beautiful. We have Four of Ariel. Ayan. So this is also, may napipick up din ako dito, yung generosity energy din dito. Kasi kung ano yung parang iniimbitahan kayo dito na alalahanin ninyo na kung ano ang binibigay ninyo, kung anong sinishare ninyo, that is what exactly coming back din sa inyo, no? Parang karma lang na kung anong binigay ninyo, anong nilabas ninyo, yun din ang eksaktong babalik sa inyo, yung parang ganon. Kaya parang dito, ang iba sa inyo, it feels like to me, Scorpio, na you are really a very generous person, no? You're really a very generous person, hindi lang sa pangkaperahan, but anything na meron kayo, you always want to share something, no? Not necessarily na inuubos ninyo kung ano ang meron kayo para maibigay sa iba, no? Hindi naman ganon. But ang napipick up ko lang dito is you are very generous of anything that you have, no? Yung sakto lang, no? Yung makapag-share ka lang, that is good enough para sa iyo. Yung may maibigay ka lang sa iba, no? Kaya parang reminder din ito for some of you na kung anong binibigay ninyo wholeheartedly, that is what's coming back to you. Okay? Kaya pagpatuloy ninyo ang pagiging generous ninyo kung meron lang din naman kayong maibibigay or maishishare sa ibang tao, no? Yung parang ini-encourage kayo dito to be more generous talaga, or continue to be generous, no? Ang iba naman sa inyo dito,
parang ginigising kayo ng mensaheng ito na ang iba kasi sa inyo extremes naman pagdating sa relationship ninyo sa pera, no? Sa resources ninyo, extremes naman kayo. Ang iba naman dito, sobrang puro savings lang, puro save ang ginagawa, no? At parang masama sa loob ninyo or mabigat sa loob ninyo na mag-spend kayo ng pera ninyo. Ang iba naman, sobrang luwag naman sa paggastos, gastos lang, at nakakalimutan din naman na mag-save. So this is a wake-up call for some of you, Scorpio, no? This is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. Parang panggising din ito sa inyo na ganun ang ginagawa ninyo, Scorpio. Puro kayo save, tapos ayaw ninyong gumastos, ayaw ninyong kahit kailangan ninyo, parang mabigat sa kalooban ninyo yon na gawin or bawasan man lang ang sinisave ninyo, yung ganon. At saka yung gastos naman, panggising din ito sa iyo na Scorpio. You also need to balance everything, no? This is a reminder for you, Scorpio, to balance everything, no? May i-spend kayo, may certain portion kayo na kinikita ninyo na kailangan ninyong kunin din at sa panggastos ninyo, lalong-lalo na kung necessity yan, no? Or sometimes, diba, may mga emergency cases na kailangang yung wala sa plano pero may kailangan pagkagastusan, yung mga ganon. At saka, yung may allocation kayo, may susundin kayong budget plan kumbaga, para hindi puro kayo save or puro gastos lang, diba? Yun ang reminder sa inyo ng Four of Ariel na ito. So, balance, okay? Balansehin ang paghahawak sa inyong pera and manage your money wisely, okay? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Ano po nasa mabuti kayong kalagayan? My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 31st. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading po ito. Kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Pisces, pauna mensahe ninyo, the signs you are receiving are messages from your angels. Ayan. So, pinapadalhan kayo dito obviously, no, ng mga guardian angels ninyo, ng mga signs, symbols, synchronicities, yan. At kung nagtataka kayo kung kanino galing ang mga signs na yan, you know, ito yung confirmation na that are coming from your angels. Pisces, maaaring naghihingi kayo ng gabay, maaaring naghihingi kayo ng confirmation about doon sa mga iniisip siguro ninyo kung nasa tamang direction kayo, no? If it doesn't feel right, then the answer is no. Okay? So, maaaring may sitwasyon ng iba sa inyo dito, Pisces, no? Na nag-iisip kayo kung ano ang gagawin ninyo, no? Are you going to say yes or you're going to say no? Are you going to push through it or you're going to to change your mind, no, about that? Kaya yan ang mensahe sa inyo na kung sa pakiramdam ninyo may discomfort, no, kayong nararamdaman, nag-worry kayo, may fear kayo, then ibig sabihin that is a no, no? Kasi mararamdaman ninyo yan sa katawan. Napakahalaga na always listen to the wisdom of your body, Pisces. Kasi yung katawan ninyo, laging magsisend yan ng signal sa inyo. Kung nasa tama kayong daan, nasa tama kayong direksyon, kung tama yung isip ninyo, it will always react and it will send you signal, no? Kung masaya kayo, excited kayo about something, then that is a yes, no? Pero kapag nakakaramdam kayo ng medyo kaba, self-doubt, you know, anxiety, yung mga ganon, then definitely something is off sa iniisip ninyo or sa isang bagay, no? Kaya that is a no, okay? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe for you.
We have 10 of Ariel. Napakaganda, napakaganda. This is a lot of blessings coming in sa buhay ninyo, Pisces. This is really beautiful kasi this foretells financial success, no? This foretells financial success. At ang kaperahan na to or opportunity na to financially na papasok sa inyo, talagang for the long term. Pang matagalan na, no? You can even save for your retirement dito. You can even save for long-term financial goals, no? Yung dito. Kaya this is really a very rich and rewarding family life na maaari ninyong ma-experience dito, Pisces. Napakagandang napakagandang financial blessing ito, no? Kaya kakalimutan ipagpasalamat, no? Yung mga financial blessings and opportunities na to, so that you would even more open, no, floodgates, no, of more blessings like this sa buhay ninyo, Pisces. Talagang may seguridad, no, pang pinansyal ang hatid ng energy na to. So maaaring may mga opportunities dyan, negosyo, trabaho, or kung ano pa man na mapagkakaperahan ninyo dito, Pisces. It could also be inheritance din, Pisces. Maaaring meron dito dadating din na pamana sa inyo, no, around this time. So what else? We have 5 of Gabriel. Mag-iingat din kayo, Pisces, sa pakikipagsalamuha sa ibang tao, you know. Make sure that you are very vigilant. Make sure that you are very observant sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Kasi maaring may mga negative or maaring may mga low vibration people around you. You know, may mga tao, diba, na mahilig painis ng ibang tao, no? Mag-feed ng information, tapos kapag nagalit ka na, then magbaback down na sila, aalis na sila. Yung magti-trigger lang sa inyo. So, iwasan yung mga taong ganun, no? Na walang, yung parang nang titrip lang. Kasi parang may mga ganong ganap dito. Yung iinisin ka lang, aasarin ka lang, gagalitin ka lang, yung mga ganon, no? Or may mga tao din na mahilig din mag-create ng drama, no? Mag-create ng scenario na talagang yung mga bibwisit lang, Pisces. So, iwasan ninyo mga taong ganyan. You are a water sign, you are very intuitive and very sensitive. Kaya, kapag naramdaman ninyo may mga taong ganong klase, nagsisimula pa lang magsalita yan, umalis ka na, no? Remove yourself physically around those people. Dahil, walang magandang idudulot yan sa inyo. Walang magandang hatid na vibe yan sa inyo. Kaya, it's just a waste of time. You know, it's just a waste of time na makiharap ka sa mga ganong klaseng tao. So, what else? We have 4 of Gabriel. Ayan. So, this is a celebratory energy, no? Very beautiful. Kasi maaring yung isa-celebrate ninyo is this financial blessing, this financial opportunities na nadadating sa inyo. Maari din ang isa-celebrate ninyo dito is about love, no? Maaring kayo ay ikakasal, maaring kayo ay mai-engage, or maaring kayo ay a-attend ng family reunion, or reunion with friends, no? Maaring ganun din ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. Kaya, i-take advantage ninyo ang pagkakataon na ito, Pisces, for you to enjoy it, no? For you to enjoy it. Kalimutan nyo na muna kung ano man ang mga problema, kung ano mga nagpapagulo sa isip ninyo. Kalimutan nyo muna yan. Isipin nyo muna pansamantala ang okasyon na to, na maging masaya naman kayo, no? Na free of stress naman kayo, okay? Kasi you also deserve, no? You also deserve to enjoy, you also deserve to be happy, 'di ba? May
tamang panahon para sa lahat, 'di ba? At ito yung tamang panahon para ikaw ay mag-enjoy naman, para maging masaya, para maging makapag-unwind ka naman kasama ang iyong mga kamag-anak, kaibigan, yung mga ganon, okay? So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.